John 14, verse 1 to 7. I am the way, the truth, and the life. Let not your hearts be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am you may be also. And you know the way to where I am going. Thomas said to them, Lord, we do not know where you are going. How can we know the way? Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. If you had known me, you have known my Father also. From now on, you do know him and have seen him. Purihin ng Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Salamat sa Diyos. Sige po, tayo po makakapot. Salamat po sa Panginoon. Okay. So, ayan. So, tayo ngayon ay nasa ika-anim ng pitong statements na ating pong pinag-aaralan. So, we are almost done sa ating pong series, Who Do You Say I Am? So, ayan, as a review, last week po pinag-aaralan po natin, I am the resurrection and the life, sa John 11:25. And natutunan po natin na si Jesus as the resurrection, dalawang mahalagang bagay po yung ginawa niya for us. First is, siniguro niya yung muling pagkabuhay ng ating namatay na pagkatao. So, hindi namatay na damdamin. Hindi yun yung binuhay ng Panginoon. Pero yung namatay nating pagkatao, yung pagkatao natin na namatay dahil sa kasalanan. And sa muling pagkabuhay, yung resurrection ng ating pong spiritual na pagkatao, this was to ensure na tayo ay mabubuhay kasama niya. So that even if we die dito po sa mundong ito, magpapatuloy po ang ating pong buhay kasama po ang Panginoon Diyos. Siniguro ni Jesus yung pagpapatuloy ng buhay na pinagpala. Kasi yun nga one of the fears that we have na kapag mamamatay na tayo, hindi tapos na. Ano na gagawin natin? Diba? Pero in Christ, life goes on. Hindi natatapos ang buhay dito lang. Ang maganda sa Panginoon, nagpapatuloy po yung buhay na may kabuluhan at nagpapatuloy po yung buhay po natin in the sense na pahinga na. Hindi tayo yung, namatay ka dito, di ba? Naalala ko yung, pasensya natin, Christy, ko yung example yun. Pero naalala ko kasi kumakayod ka dito, di ba? Nagtitinda ka dito, tapos sa next life mo, nagtitinda ka pa rin. Hindi. Sobra naman, di ba? Hindi po yun. Sa Panginoon, when we go into the next life, we are assured of rest. Yung pahinga na sinasabi. Sa pamamagitan ng dalawang katotohanan ito, siniguro ni Jesus yung ating kaligtasan mula sa kasalanan at eternal na kamatayan o pagkahiwalay sa Diyos. Yun yung actually yung pinaka importante, yung masiguro tayo ng Panginoon that we are not eternally separated from Him. Because as a consequence of sin, yung eternal separation, actually sinabi ni John yun sa end ng Revelation, that it is the second death. Na you are condemned to an eternity na malayo sa Panginoon na nagmamahal sa iyo, malayo sa mga taong naniniwala sa Kanya na maaaring nagmamahal din po sa inyo. So, for today, nandun po tayo ngayon sa ating penultimate na episode. I am the way, the truth, and the life sa John 14:6. So, context po ng passage po nito, binasa po sa atin ni Lance kanina, is ito po yung the Last Supper. Ang kaganapan po dito is, ito na yung pagkakataon na si Jesus, ito yung kanyang huling habilin. And, pansinin po ninyo si John. Si John po talaga yung, kung meron mang terms sa Bible, si John ang dakilang chismoso. Marami siyang mga kwento na hindi natin mababasa dun sa yung tinatawag na Synoptic Gospels.
And sa chapters 14 or 13 hanggang 17, John gives us a very intimate view of what's going on in the during the Lord's Supper. Kasi ang alam lang natin, naghugas si Jesus ng paa ng disciples, di ba? Tapos sinabihan si Judas na, kung anong gagawin mo, gawin mo na. So akala ng mga disciples, siguro may inuto sa kanila si Jesus na merong binili. Iba ng dose na ubus ng samgyup. Diba? Pero during this time, simula sa chapter 13, Jesus poured out the whole, yung kanyang buong pag-ibig para sa kanyang mga disipulo. And by extension, tayo po. So it concludes with what is known as the high priestly prayer sa chapter 17. The high priestly prayer ay binanggit po dito na para sinabi ng Panginoong Jesus na I not only pray for these disciples but for all believers who will come after them. So tayo yun. At maganda yun na sinulat yun ni John kahit na medyo may pagkachismoso siya. Pero maganda po na sinulat ito ni John for us to know that the Lord Jesus, sa panahon na yun, He has us on His mind. He has, inaasikaso niya rin yung tayo, yung ating pong kalalagyan. So, for ilang din pong paalala, di ba? Kapag sinasabing I am, in the context of the New Testament, he is referring to this passage, Exodus chapter 3, verse 14. So kapag sinasabi ni Jesus na I am the resurrection and the life, I am the way, the truth, and the life, he's actually referring to himself as God. So, ang tanong, bakit importanteng malaman natin na si Jesus ang nag-iisang way? He is the only way. Why He is the truth. And hindi lang siya basta truth na, ako yung katotohanan, but He is truth personified. And the life. Ano ang dapat na epekto nito sa ating araw-araw po? Okay? So, una, Jesus is the way, the truth, and the life. Ibig sabihin, siya po ang totoong Diyos na tanging may kakayanan, na gumawa ng daan pabalik sa presensya ng Diyos. 3 important words po dito sa ito. So, pagpasensyahan niyo po at natin, at tiyagayin natin. First is hodos, which is translated as the way or journey. Hodos not only refers to a geographical feature, yung physical na daan. So, nung sinasabi ni Jesus na I am the way, hindi niya lang sinasabi na ako yung daanan. Okay? Sa Tagalog, daanan, di ba? Ako ang daanan. But He also refers to yung daily practice ng pagsunod sa Panginoon. Yung paraan ng pamumuhay. So, dalawang sense yung kino-cover ng hodos. Hindi lang siya yung literal na yung pathway, but also the way of life. Second is aletheia, truth. Aletheia not only covers yung factual na reality, yung katotohanan ng mga pangyayari. So, nung sinasabi dito ni Jesus na I am the truth, hindi niya lang sinasabi na ako yung tamang version ng events. Kundi ang sinasabi niya dito na siya mismo yung kabuuan, yung very nature ng Panginoon. And the very nature of God is truth. Ang ating pong Panginoon, ang ating Diyos, hindi niya kaya magsinungaling. Hindi siya pwedeng magsinungaling. Parang si Superman, nung tinanong siya, di ba? Superman cannot lie. Kaya nung tinanong siya, what's your name? Sabi niya, Efren. Yeah, anyway. Halapin niyo na lang yan. So, katotohanan, hindi lang dahil yun yung tamang version ng events, but also because He is referring to Himself as the very nature of God, which is truth. And then, pangatlo is Zoe. Okay, so, ito yung madaling tandaan. Zoe, which means life. And, ang life dito, hindi lang yung biological existence, yung buhay na physical, okay? But yung wholeness, the completeness of life, yung kabuluhan, yung purpose. So when we say na he lived a good life, hindi lang yung dahil sa hindi siya nagkakasakit or hindi lang dahil sa maganda yung buhay niya, but when he say that a person lived a good life,
yung buong, ano ba yung epekto niya sa mga tao sa paligid? May mga kaaway ba siya? May mga tao ba siya na na-influensyahan to do great things or even the small things? One of the things ko na na-appreciate ko nitong nakaraang linggo sa Intramuros was the opportunity na, kasi yun nga yung binanggit kanina ni Kat, na kasi dito sa atin, kung tutuusin, yung ating pong mga kabataan is mostly sheltered pa. They come from good families, di ba? Pero doon, yun nga may encounter mo yung mga batang lumaki na walang tatay, or tinatakol sila na kala mga magulang, pinanganak sila out of wedlock. Nung last day po na nag-group picture po kami ng klase namin. Tapos meron isang bata na nakipag-heart pa sa akin ganun. Heart na ganun. Tapos na-realize ko, wala palang tatay itong bata. Kaya pala ganun siya kaklingi sa akin the whole 3 days. So, to be able to impart yourself, to impart the love of Jesus sa mga taong ganito, and to make them feel or to make them realize that the Lord loves them. The Lord loves them so much. Jesus was willing to give His life for them. Yun yung ano eh, yun yung Zoe. Diba? Hindi lang ito yung magarang buhay na gugustuhin natin, but it is a life that touches other lives as well. So ito pong mga sense po na ito ay ito po yung nice po na ituro po sa atin ng text. So when Jesus said that I am the way, the truth, and the life, we look at it na hindi lang, okay, si Jesus ang way, pabalik sa but also, Jesus is the way kung paano tayo dapat mabuhay. Diba? Jesus is the truth, hindi lang dahil sa totoo yung sinasabi niya, but because dahil totoo siya, maaasahan natin ang Panginoon sa lahat ng kanyang sinasabi at sa lahat ng kanyang ginawa para sa atin. Kabuuan, the wholeness, the completeness of God. When Jesus said that I am the life, hindi siya yung life na basang maginhawa, but life that has meaning, life that has direction and purpose. Kung medyo magulo pa rin yung konsepto, let me give you an example. Suppose pupunta ka sa isang beach. Ayan, summer, diba? Summer, gusto natin minsan magpunta sa resort, gusto natin medyo lumulog. Ayan, so, pupunta ka sa beach, sa may Maragondon. Ayan, punta ka sa may Ternate. Nasaan nga ba yung white beach dito? Yung pinupuntahan ni Ate Christy. Yung mabatong beach na white beach. Kasi lang, hindi mo alam kung paano pumunta doon. Ang alam mo lang, meron ka ng general sense kung paano ka pupunta. Sa Waze, hindi siya lumalabas. Sa Maps, hindi siya lumalabas. After mo mag-spend ng ilang oras, kakahanap nung pupuntahan mo, along the way, meron kang nakita na isang tao na katiwa-tiwala. So, nilapitan mo siya. Tapos tinanong mo, paano ba makarating sa ganitong beach? So, sinabi niya sa'yo, punta ka dito sa daan na ito. Ito yung best na daan para makarating ka doon. Tapos, hindi niya lang sinabi na, dumiretso ka, kumanan ka, hindi. Ang sinabi niya, pagdating mo sa puntong ito, bagal-bagalan mo. Tapos ilabas mo yung camera mo kasi maganda yung view. Tinuro niya sa iyo na sa panahon nito, paahon. So kailangan medyo kumanda ka. Or sa panahon nito, palusong. So kailangan, yan lang yung pagdadrive mo. May mga blind curve dyan. So sinasabi niya kung ano yung itsura ng daan. Yun yung hodos. Kasi sa atin pagka sinabi lang na, naalala ko yung kwento ng isang kilalang tambay, tinanong siya, sabi, "Brad, ano bang ginagawa mo?" Dati kasi nagtuturo ako sa Lasal.
Talaga? Nagtuturo ka? Naging teacher ka pala? Sabi niya, hindi. Pag may lumalapit sa akin, nasa inyo sa tinuturo niya. Kaya nagtuturo siya. So, hindi lang siya ganun. Pagka sinabi na I am the way, hindi sinabi ni Jesus, dito ka lang dadaan. But He also showed us how to get there. Pinakita niya, pinamuhay niya kung paano tayo makakarating sa presensya ng Panginoon. So dito sa ating kwento, yung tanod, hindi niya lang sinabi na, kumanan kayo ng ganyan-ganyan, but He also gave instructions how to maximize the trip. Yun ba yung ibig sabihin ng hodos? The way. Binigyan niya instructions, yung dadaanan mo, yung mayroong pinakamagandang view. Sinabi niya, hindi niya binola-bola na ay, kaya mo yan. Sinabi niya kung alin yung mga sections na mahirap. Sinabi niya na alin yung mga sections na pwede kang mag-struggle. So sinabi niya din kung ano yung katotohanan ng lugar. That is Aletheia. Okay? So hindi ito yung guide na resort sir, island hopping sir, na 100 lang, island hopping sir, 100 lang, tapos biglang 500 na pagbigay mo. Hindi siya ganon, hindi siya budol. But he is telling the truth. Sinabi niya kung ano yung magandang lugar, ano yung mga magandang pwedeng gawin, ano yung mga difficulties na kakaharapin nyo. He is not sugarcoating the journey. That is Aletheia. And then, yung instructions na ibinigay sa iyo, parang habang naglalakbay ka, parang sasabihin, ang galing ng tanod na daw, binigay niya sa atin, hindi niya pinagdamot yung ang tawag ng mga bata ngayon, hindi siya nag-gatekeep, di ba? Na hindi niya pinagdamot yung view sa atin, hindi niya pinagdamot yung experience na madaanan natin itong lugar na ito. Itong lugar na ito is, kakaunti lang yung dumadaan, tapos, naalala ko tuloy ako bigla. Tapos yun yung daan that gives you the best experience on your journey. Yan po yung Zoe. So, meron akong real life po na example pala nito. So, maliban sa Panginoong Jesus. Nung last time po na umuwi po kami na Aguho, at nais po ng aming pong ninong na dalhin po kami sa Baguio. Usually, pagka sinabi, akit tayo ng Baguio, galing ng La Union, dalawa lang yung usual na daan. Either akit ka ng Cannon Road or akit ka ng Marcos Highway. Yun yung dalawang primary. Marcos Highway is the safest kasi malapad yung kalsada. Cannon Road is the scenic route, kaso lang, medyo mataas yung element of danger. Kung gusto mo na exciting na mataas yung presyon mo pagdating mo dun sa umakit ka na Cannon Road, hindi ka makakatulog doon. Dahil sa taas may babagsak ba, or sa live curve, sasalubong mo sa'yo na counterflow, yun, doon ka magdumaan. Pero nagulat kami, sabi sa amin ng ninong namin, pupunta tayo sa Baguio, dadaan tayo sa 3 days, 2 nights. Sabi, paano ka akit ng Baguio? Tapos nagpanik kami ni Kat, sabi, naku ninong, overnight lang po, hindi kami pwede mag 3 days, 2 nights. Tapos tatawa-tawa siya. Yun pala, kasi yung daan, kaya 3 days, 2 nights, merong dalawang tunnel. So yung first day, maliwanag dada ka sa tunnel, first night. Tapos lalabas ka doon sa kabilang side, second day, maliwanag na ulit. Tapos sulus ka doon sa pangalawang tunnel, yun yung second night. Kaya wala 3 days, 2 nights. Pagdating mo doon sa pang-akit na Baguio, saka 3 days and 2 nights na. Medyo parang shortcut siya. Tapos ang lalabasan niya is, kung familiar po kayo doon sa yung Bedcamp Museum, ayan, alam mo na yun, di ba? Yung Bedcamp Museum, doon siya, nakalimutan ko yung pangalan ng road Pero konti po yung dumadaan doon. Kung kayo nakakita na ng Baguio via Marcos at via Quezon, napaka-traffic, di ba? Ang unang sasalubong sa'yo, hindi yung Lions Gate, yung traffic, di ba? Na sobrang traffic papasok ng city. Pero dito sa daanan sa 3 days, 2 nights, walang ka traffic.
That is Hodos, that is Aletheia, and that is Zoe, all in one. Diba? I am the way, the truth, and the life. And si Jesus, ganun po ang ginagawa niya, ganun po ang ginawa niya para sa buhay po natin. He not only offers us the best fruit, He gave Himself. Sinabi niya na ako yung daan. So pwede kayo magtiwala sa akin. Nakarating na ako doon. Ako yung sundan ninyo. And for you to experience life that is with purpose and fulfilling, ako yung sundan nyo. Kaya yung sinasabi ni Jesus doon. So, kaya sinabi dun sa Acts, there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Walang ibang pwedeng daan tungo sa kaligtasan at tungo sa buhay na may kabuluhan, kundi si Jesus lang. At yan po yung totoo. Yan po yung totoo. So, this means na kung tatanggapin natin si Jesus as the way, the truth, and the life, it means that we are entering into an exclusive relationship with Him. Exclusive na pananampalataya sa Kanya at sa Kanya lang. Bakit kailangan exclusive ang kaligtasan kay Jesus? Kasi kung may ibang daan pabalik sa Diyos, useless yung kanyang pagkakamatay. Bakit kailangan niya pang mamatay kung meron naman palang ibang way? Diba? Bakit kailangan niya magpakahirap? Bakit kailangan niya mag-suffer? Pwede naman palang hindi. There is a much better way. There is an easier way. Hindi. Ang exclusive na pananiwala sa kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus ay hindi para itakwil yung iba na hindi naniniwala kay Jesus. Rather, para ipakita na kay Jesus lang yung tunay na kaligtasan at kapayapaan. Naalala po ninyo noon yung time na, ewan ko naabutan ninyo, kasi hindi ko naabutan yan eh, yung time na nanonood ng TV sa kapitbahay. Hindi ko naabutan yun. Ginawa mo yung... Yung tawag ito, pagdating mo dun sa bahay, ang daming nakadungo dun sa bintana. Tapos, andun yung TV dun sa sala. Tapos ang daming mga mukha. Tapos yung tahimik ka na nanonood, may nagsasabi, oh, ilipat mo na sa ganitong channel. Manonood na kami ng ganitong program. Baka yung bang may request, di ba? Yung TV nun, kaya mahal, tsaka kaya sobrang may value kasi konti lang sila. Yung time na konti pa ang cellphone, di ba? Pagka meron kang cellphone, uy, wow! Oh, ganun lang ganun lang ang dating sa'yo eh. Pero ngayon, di ba? Sobrang common ng cellphone, binabato na lang, di ba? Hinahagis na lang sa kung saan. It diminishes value. Ay, ito nga eh. Bumili ka ng iPhone at the start of the year, kaya iPhone 17 Pro Max, tama? iPhone 17 Pro Max. Ayan. Tapos, 6 months later, bigla magkakaroon ng iPhone 17 Pro Max S. Diba? So, bababa yung value ng yung phone na pinaghirapan mo, na akala mo, top of the line. Diba? In 6 months, mawawala yan. Nakalimutan ko, there is a law in electronics and in computers na parang ang lifetime lang ng isang digital component is about 6 months. Every 6 months, there is an update. Every 6 months, there is a new thing. Every 6 months, nalalabos yung bagay. Nawawalan ng value. Pero, that is why it's important that Jesus is the exclusive way to our salvation. Kasi yun yung value. Hindi mawawala, hindi matatanggal yung value na ibinigay ng Panginoon, yung kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Sabi po ng isang author, si Grace Shakuanpu, salvation is exclusive in Christ, kay Kristo lang, but it is inclusive because it is available for all. Hindi siya exclusive na tayo-tayo lang yung maliligtas. Exclusive siya kasi kay Kristo lang ang paraan para maligtas. But it is available for everyone. It is available for all. It's available for your friends. It's available for your family. It's available even for your enemies. Di ba? Kung gusto mong gumante sa kalaban mo, share mo siya ng gospel. Share mo siya ng gospel.
Di ba? And sa panahon po natin, important kasi we live in a modern world. Everyone is entitled to their own version of the truth. Di ba? Meron tayong mga stories about yung mga, dati ano lang pagka sinabing witch, alam natin na masama. Di ba? Pero ngayon, kapag sinabing witch, hindi siya talaga masama kasi nagsimula siya dati mabait siya, tapos pinagdamutan siya ng mundo, kaya naging sumasama tuloy siya. Naging gusto niyang gumanti sa mundo. Diba? And we need to be vigilant against this type of narrative kasi sineset up po yung ating po mga isip, and especially sa ating po mga kabataan, sineset up po yung kanilang puso at isipan to be conditioned that Lucifer was not evil, that Satan is not evil, na kaya lang naman siya ng ganyan kasi lumalaban siya kay God. Si God kasi sinusuppress yung kanyang freedom, sinusuppress yung kanyang individuality. Hindi. Satan is bad because he rebelled against God. Sinabi ni Satan na kaya kitang tapatan, kaya kitang lampasan, I am better than you. And that is the truth. And that is the truth that we must stand on. That is a truth na hindi natin pwedeng ipagpalit. Because if ipagpapalit po natin ang katotohanan iyon, then we are undermining our faith in God. We are undermining yung ating pong pagtitiwala sa Diyos na banal, sa Diyos na papasok na sa ating pong isip na, ay, si God naman pala masyadong killjoy, masyadong strict. So, kaya pala madaming bawal kay God. Kaya ayoko na kay God kasi gusto kong mag-enjoy sa buhay na ito. And those are the seeds of rebellion. Those are the seeds of disobedience to God. Truth is the foundation of faith. In fact, it is the foundation of everything. Math question. Para sa mga nagmamath dito. What is an integer? Integer. Integer, diba? An integer is a whole or exact number. For example, the number 9. The number 9 is an integer, tama? It also covers yung mga negative numbers. Negative 3, negative 4, negative 276, as long as it is a whole number. Kapag may decimal siya, hindi siya integer. Kapag fraction siya, hindi siya integer. Kasi it has to be whole. Kung hindi tama yung mga numero at values na ginagamit natin sa isang equation, ano mangyayari dun sa equation na yun? Diba? Magkakamali. Garbage in, garbage out. Diba? Magkakamali yung value nung equation. Hanapin niyo po yung movie na, sorry endorsement. Hanapin niyo po yung movie na Hidden Figures. Hidden Figures. This is an English movie about yung time na bawal ang mga babae sa NASA, sa yung agency na nagpapadala ng mga astronauts sa kalawakan. Bawal ang mga babae sa NASA. And yung mga babaeng ito, they were black people, black skin. Hanapin niyo po yun, Hidden Figures. Yung value ng math na kailangan tama up to the last digit. Kasi yun yung the only way para yung astronaut makarating siya sa kanyang pupuntahan at makabalik siya ng safely. So, truth is very essential sa lahat. In fact, hindi na ako lalayo, di ba yung flood control? Nakita natin kung ano ang epekto kapag ang pundasyon ay kasinungalingan. Hindi katotohanan. Yung pader na inaasahan mo na magpoprotekta sa iyo sa baha, guguho. Kasi hindi totoo yung pundasyon. Literal na hindi totoo. Kasi namalingan yung pundasyon, yung budget na dapat para sa pagpapatayo ng matibay na pader, may nagsinungaling. Diba? Dinaya yung budget, dinaya yung report, dinaya yung pera, di ba? May isang nakinabang, may isang mag-aara ang buhay, tapos tayo, nahihirapan. And to an extent, may mga namatay pa at nagbubuwis pa.
In the same way, in our faith, truth is very essential. Kaya, when we say that Jesus is the way, the truth, and the life, kailangan po panghawakan po natin yun as the exclusive truth. Sabi sa 1 Corinthians 15, if there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. Diba? Kung itatanggi natin na hindi magkakaroon ng yung resurrection, yung pagbuhay, pinag-usapan natin last week, yung pagbuhay ng ating pong mga namatay na pagkatao, kung hindi yung totoo, then hindi rin totoo na si Kristo ay muling nabuhay. If Christ has not been raised, your faith is futile, you are still in your sins. Tapos sabi pa ni Paul, if only for this life that we have with Christ, kung tayo yung mga tao umaasa kay Kristo, tapos hindi naman pala siya totoo, tayo na yung pinakakawawang tao sa buong mundo, sa balat ng lupa. Pangalawa, Jesus is the way, the truth, and the life. Siya ang totoong Diyos na tanging paraan upang mamuhay tayo ayon sa nais ng Diyos Ama. Jesus is not only the way, di ba, daanan, but He is also the way, yung paraan ng pamumuhay. Hindi niya lang tinuro yung daan sa atin para makabalik tayo sa presensya ng Diyos, but He also lived the life kung paano tayo mamuhay habang pabalik tayo sa presensya ng Diyos. Si Jesus as the way, the truth, and the life, ginawa niya na, yun nga, ikwento natin kanina, hindi lang niya tinuro yung daan. Siya mismo yung daanan na pwede nating sundan. Siya yung kaparaanan, yung example na pwede nating sundan para tayo yung makarating sa presensya ng Diyos. Dahil siya yung katotohanan, mapagkakatiwalaan natin siya. Dahil siya mismo yung buhay, alam natin na hindi kasinungalingan yung sinasabi niya. Jesus is not just teaching the way to live, He is like Himself. Hindi niya lang tinuro na, ganito dapat kayo mamuhay, ha? Diba? Kundi pinakita niya yun. And He also enables us. Kaya niya actually binigay sa atin yung Holy Spirit is because para magawa natin. Kasi on our own, hindi natin kayang gawin yun. Hindi natin kayang mahalin yung mga taong sumasakit sa atin. Yung nananakit sa atin. Kasi kung tayo, aawain lang natin yun eh. But the Holy Spirit enables us to do things, to do what is Christ-like, to do what is right. Ang ating po Panginoon, hindi siya nanatili lang na, hindi siya tagaturo na, doon lang, punta ka dyan, ganyan. But He actually went with us and He showed the way. Hindi lang siya isang magaling na tagapagturo, di ba, kung paano mamuhay. Yun yung pinagkaiba natin actually from other beliefs. Sa Buddhism, sinabi, nandito yung mga examples si Gautama, mamuhay ka, tapos magiging ganun ka na. Pero nasan si Buddha? Diba? Diba? Patay siya. Sa mga Muslim, may mga paraan ng pamumuhay, nandiyan sa Quran. Pero nasan si Muhammad? Diba? Patay din siya. Pero si Kristo, pinakita niya, and His word is alive. Ito ay patuloy na, buhay, na nananalitay sa ating pong karamdaman, or sa ating damdamin at sa ating kaloob-looban. Tumatagos sa ating mga kalamnan, di ba? The word is alive because Scripture says that Jesus is the Word. The Word became flesh. The Word becomes flesh. Ang ating pong Panginoong Jesus, hindi lang siya isang magaling na teacher, hindi lang siya magaling na tagapagturo, kundi He lived the perfect life na ayon sa kagustuhan ng Diyos Ama. So, ibig sabihin ng ating pamumuhay dapat maging reflection ng katotohanan at buhay na matatagpuan mismo kay Jesus. Did you know that the early church, hindi siya actually sa Bible, hindi yung makikita na and Jesus established the Church of Christ. Hindi. At itinatag ng Panginoon Kristo ang Iglesia ni Kristo. Hindi po natin siya makikita sa But, sinabi, among others, makikita niyo po ito sa Acts. Ito yung si Saul, hindi pa siya nagbabagong buhay. But Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord,
went to the high priest, asked for letters to the synagogues, that if he found any belong to the way. Ano yung the way? The church. The church was known as the way. Kasi first, ito ay pagkilala kay Jesus as the only way to the Father. So dahil part ka ng church, you are a disciple of Christ, you are part of the way. Pangalawa, ito ay pagkilala na ang pagsunod sa example ni Christ, yun yung tamang way. Sorry, meron na akong patatamaan, pero hindi ito yung dating daan. Hindi ito yung dating daan na sinasabi. So when Christ says that I am the way, diba, ako lang yung nag-iisang daan. Hindi sinabi ng Panginoon Jesus na sumali kayo sa dating daan para maligtas kayo. Diba? Sundan niyo ang dating daan. Hindi niya actually sinabi gano'n. Jesus did not teach us to join a group, diba? But He taught us a lifestyle change. Sabi sa Matthew 16:24, if anyone would come after me, let him deny himself, diba? And take up his cross and follow me. Hindi ito yung tuwing mahal na araw, yung hindi ako kakain ng masarap kasi para mabawasan ang kasalanan ko, or gaganap akong ganitong Kristo sa mahal na araw, diba? Take up his cross. Hindi yan yung sinasabi. We cannot add to what the Lord has done for us. To deny ourselves means for us to repent, talikuran natin yung kasalanan, and to follow me. Follow me. One of the things po na parang, actually medyo nag-struggle po ako nitong nakarang mga araw ko sa DBS ko sa Intramuros, na parang when you come face to face with so much brokenness, na parang yun nga dumadating ako sa point na kailangan ko tanungin sa Panginoon na, Lord, ano nung nagawa ng mga batang ito? Bakit kailangan nilang pagdusahan? Bakit kailangan nilang mag-suffer na kulang sila ng isang parent? Bakit kailangan nilang mag-suffer na sa murang edad, kailangan nilang itaguyod yung kanilang pamilya? Tawag ito, sanay po ako actually sa mga lugar na yung mga tawag ito, informal sectors. Sa mga lugar ng informal sectors. Pero, nitong nakaraang 3 araw, first time ko since 2013, na yung binabangungot ako dahil naaamoy ko yung lugar. Yung, alam mo yung there's so much suffering, there's so much pain in that place na naaamoy mo kung ano yung amoy ng lugar na yun. The last time na naranasan ko yun was sa Tacloban. Nung nagpunta po kami in the aftermath of Yolanda. So, yung mga bagay na ito, na parang, paano mo ituturo sa mga batang ito na si Jesus yung paraan? Not for them to escape poverty, but for them to have a meaningful life. Na sa kabila ng kahirapan, that they will have peace. Sa kabila ng sila yung lumalaki na walang mga magulang, that they may still have joy. Kasi nakakalungkot lang, may mga church na nagtuturo na parang ikabit mo lang si Jesus. Ikabit mo si Jesus sa buhay mo para maging maganda, maging hawa ang buhay mo. Tinuturo sa mga churches ito na parang, kaya ka siguro nagkakasakit kasi kulang ka sa faith. Kulang ka sa faith. Diba? Hindi eh. Ang ating pong Panginoong Jesus, hindi siya accessory na kinakabit lang natin sa buhay natin kapag gusto natin. We do not ask Jesus to bless our dreams, tapos tayo pa rin ang masusunod. Diba? Sinabi nga ni Jesus, kung gusto niyong mabuhay at sumunod ayon sa gusto ng Panginoon, itakwil natin yung sarili natin. Deny ourselves. I-deny yung pansarili nating kagustuhan, tumalikod sa kasalanan. Deny himself, take up his cross, and follow. Ang pagsunod sa way ni Jesus Christ, nangangahulugan ang pagsunod sa kanyang example at kagustuhan. Hindi
tayo yung kinikater ni Jesus para lang sa kagustuhan natin. It's also important that as we follow the way of us, dapat tinuturo din natin ito, ang katotohanan na ito, sa ating pong mga anak. Because how can we expect the church, the ministry, to continue kung hindi natin ipinapasa ang katotohanan at yung daan sa kanila? Kung hindi natin ituturo sa kanila that Jesus is the way, the truth, and the life. Yung BBS po natin sa SS11, kung hindi natin ituturo sa mga anak po natin, sa mga susunod na henerasyon, na ito ang nais ng Panginoon, hindi ito magpapatuloy kung hindi natin ito tinuturo at pinapasa sa kanila. Kung masyado natin silang sineshelter from the painful truths of Scripture, parang hindi magtagal ang gawain ito. And I have to say this, kasi dumadating po tayo minsan sa time na komportable na tayo masyado sa isa't isa. Na tayo-tayo na lang, masaya naman eh. Tuwing Passover, tuwing Pentecost, tsaka tuwing Sukot, laging may kainan, di ba? Masarap lang pag-church, di ba? Pag may kainan. Pero hindi lang yun. Mas masaya ang church kung tayo ay sumusunod sa way na pinagkatiwala sa atin ng Panginoong Jesus. To recognize Jesus as the way, the truth, and the life means that we live according to the way, the truth, and the life that Jesus lived and taught, and to pass it on sa ating pong mga anak at sa ating pong kapwa mananampalataya. So, in reflection, diba? Sure ba tayo na si Jesus yung kinikilala nating daan pabalik sa Diyos? Nakikita ba yung katotohanan ito sa ating pong buhay? Si Jesus ba ang sinusundan nating example ng pamumuhay? O mas umaasa tayo sa ating sariling interpretation ng katuwiran sa harap ng Diyos? Pinapasa ba natin yung katotohanan na ito sa ating mga anak at yung mga mahal ko natin? Last April 26 po was the 40th anniversary of Chernobyl. So sa mga hindi nakakalam, i-google nyo na lang po yan kung ano yung Chernobyl. Pero in summary, this was a nuclear disaster nangyari sa region that what is now known as Ukraine. A power plant na pinapatakbo po ng nuclear power, nangyari was sumabog yung kanyang reactor. And nagkalat po ang radiation that was at least twice ng bomba sa Hiroshima. Kumalat siya as far west as France, as far west as Italy. Maraming namatay sa radiation sickness. Kasi sa comics, yung nakondisyon tayo na, gusto kong tamaan ako ng gamma radiation, magiging hook ako. Pero sobrang tindi ng radiation dito, nasisira yung flesh mo. Literal na nasusunog yung balat, nasisira yung cells, nag-degenerate lahat ng organs mo. And you'll be dead in days, anywhere from days to weeks. And one of the people tasked to solve the problem at Chernobyl was, panoorin niyo na lang siguro yung series. Si Jared Harris po ito. Pero yung si Professor Valerie Legaso. Isa siyang scientist, hindi po siya politiko. And gusto niya lang actually maligtas yung marami. Kasi he knew the dangers that was posed by radiation and uncontrolled nuclear reaction. But he was facing yung matinding bureaucracia at yung corruption sa loob ng Russian political system. Na kailangan sundin mo hindi yung siyensya, hindi yung kung ano yung sinasabi ng data, kundi kung ano yung sinasabi ng mataas na political officer. Even if that political officer, ang background niya nanggaling sa paggawa ng sapatos. Wala siyang kinalaman sa nuclear physics. Pero kailangan mo siyang sundin kasi siya yung itinalaga ng gobyerno na siya yung authority doon. So ang nangyari was that nung nangyari ang aksidente, yung mga pang-measure nila ng radiation could only go as high as 3.6 Rontgen. Okay. Ano yung Rontgen? Yun yung dose ng radiation na receive natin.
So sabi, 3.6 Roentgen, equivalent lang daw ng chest x-ray. So kapag nagpunta ka lang daw ng Chernobyl, actually, para ka lang daw nagpa-x-ray. Pero, the number was actually much, much higher. Nung dumating yung industrial strength na pang-measure ng radiation, the number was not 3.6, it was 15,000. And it was per hour. 15,000 per hour. Yung ma-expose ka to 4 million, the equivalent of 4 million x-rays, in an hour, you'd be dead in days. Diba? And natakpan yun kasi yun yung propaganda number. Ayaw nilang ipakita na merong disaster na nangyayari in the Soviet Union. Pinagtatakpan nila na merong nuclear catastrophe na nangyayari, na maraming mga hayop, maraming mga tao ang namamatay dahil sa pagkalat ng radiation. So sinabi ni Professor Legaso, what is the true cost of lies? It is not that we will mistake them for the truth. Yung kasinungalingan, ang danger ng kasinungalingan is hindi yung mapagpalit natin siya for the truth. But the real danger is that if we hear enough lies, we will no longer recognize the truth. We live in a postmodern world. Ang daming, dahil sa internet na democratize ang information, and maraming nagsasabi na si Kristo hindi siya totoong way, hindi siya yung totoong truth, and He is not the life. That Jesus is just a teacher. That Jesus is the key for you to live your best life now. Diba? And if we hear enough lies, paano natin malalaman kung ano yung mga katotohanan na ini-ingest natin? Just check your algorithm. Check your algorithm. Kapag ang algorithm po ninyo, puro memes, kaya ako, ibig sabihin, puro kalokohan yung mga na-ingest natin, di ba? But there's enough material online that can really sway our faith from God. Let me mention a few. Flat Earth. Diba? Mahirap maging Kristiyano but deny the truth of reality na ang mundo po natin ay bilog at hindi tayo ang sentro ng universe. Diba? Yung pong mga conspiracy theories, diba? Na stage lang daw yung mga moon landings, how can you believe? Diba? Itong mga bagay na ito. Pero pastor kasi sabi sa internet nito, yun nga, sabi kasi sa internet, diba? Importanteng malaman natin na si Jesus ang way, truth at life, kasi ang mundo natin kinakaharap ang mas malaking disaster. It's worse than Chernobyl, and that disaster is called sin. At papalapit po ang araw ng pagbabalik po ng ating pong Panginoong Jesus. And when the Lord Jesus comes, it will no longer be a time of salvation, but it will be a time of judgment. And the truth is, Jesus is our only hope and our only way to be saved. Pero ang mundo natin, tinatakpan ng katotohanan ito, tinuturo ang mga kasinungalingan na naglalayo sa atin mula sa Diyos na nagmamahal sa atin. So tayo, bilang mga tagasunod ni Kristo, willing ba tayong manindigan? Baka naman pagka sinabi na hindi ko po sinasabi na makipag-debate po tayo. But rather that we read our Bible enough to know and to distinguish what is true. Huwag tayo pumasa dun sa nakikita lang natin sa Facebook na, Bible verse of the day. Diba? Yun nga most of the times na yung mga pinapost na verses online are taken out of context. Balik tayo sa Bible. We need to get back to the Bible, to read it, and to really think about it. Manindigan tayo para sa katotohanan. Huwag nating hayaan na yung mga tao sa paligid natin mahulog sa kapahamakan nang wala tayong ginagawa. Jesus is the way, the truth, and the life because He is everything that we need to live a life that is saved from sin and honoring to God. Diba? So, sino para sa inyo? Si Jesus. Nawa para sa iyo, si Jesus ang daan, katotohanan, at buhay na nagbibigay sa iyo ng kalakasan at kapayapaan sa bawat araw. Manalangin.